Alam mo ba na kahit tahimik lang ang buto sa loob ng katawan natin, sila ang tunay na haligi ng lakas mo araw-araw. At kapag tumatanda, unti-unti silang humihina nang hindi natin napapansin. Kaya may mga seniors na biglang nadulas, natumba, at nagkaroon ng bali kahit simpleng pagkakadapa lang. Totoo ito at madalas mangyari lalo na kapag mababa na ang lakas ng buto. Kaya habang nanonood ka ngayon, gusto kong tanungin ka, kamusta ang lakad mo tuwing umaga? May kirot ba sa balakang? May bigat ba sa ibabang likod? O baka napapansin mong konting kilos lang parang nangangawit na agad ang tuhod mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang may ganitong pakiramdam at lahat yan ay may koneksyon sa buto. Kaya mahalaga ang pag-uusapan natin ngayon dahil may magagawa ka pa habang maaga. Ang buto ay parang halaman. Kailangan ng araw, tamang sustansya at tamang pag-aalaga para lumakas. Hindi ito basta-basta lumalakas dahil lang gusto mo. Kaya sa video na ito, tutulungan kitang palakasin ang buto mo sa paraan na kayang-kaya mong sundan araw-araw kahit nasa bahay ka lang. Simpleng mga hakbang pero malaki ang epekto sa katawan mo. At kapag sinimulan mo ito ngayon, mas makakaiwas ka sa osteoporosis, isa sa pinakadelikadong problema ng matatanda. Ito yung kondisyon na nagiging marupok ang buto hanggang sa kaunting galaw lang ay pwedeng magdulot ng fracture. Ayaw nating mangyari yan, lalo na sa edad natin na mas gusto natin gumalaw, makapamasyal at ma-enjoy ang mga tao na mahal natin. Kaya simulan natin agad ang unang tip. At ito ang pinakamadali pero madalas nakakaligtaan. Kumain ng pagkaing mayaman sa calcium. Hindi kailangan mamahalin. Hindi kailangan imported. Alam mo ba na maraming pagkaing Pinoy ang mataas sa calcium pero hindi masyado napapansin? Ang malunggay, tuyo, dilis, gatas, taho, tofu ay ilan sa mga ito. Halimbawa, ang malunggay kahit isang dakot lang na nilagay sa sabaw o ginisang gulay, napakataas ng calcium. Mas mataas pa minsan kaysa sa ilang branded na gatas. At ang dilis at tuyo, oo maalat sila kaya dapat hinay-hinay kung may high blood. Pero kung minsan-minsan mo lang kainin at iwasan lang ang sobrang alat, ang laki ng naidadagdag na calcium sa katawan. Pwede mong tanungin ang sarili mo ngayon. Kahapon, kumain ka ba ng pagkaing may calcium? O baka puro kanin, ulam at tinapay lang ang nakain? Kung oo, hindi pa huli ang lahat. Kahit ngayong gabi pwede mong simulan. Kung may malunggay sa bakuran, mas maganda. Kung wala naman, kahit simpleng tofu sa adobo o sabaw, sapat na para magbigay ng dagdag lakas sa buto. Ang mahalaga ay maging consistent, hindi yung minsanan lang. Dahil tulad ng halaman ng buto ay kailangan ng regular na sustansya para lumakas. Ngayon punta tayo sa pangalawang malaking bagay na kasing halaga ng calcium. Kinakailangan mo ng tamang araw. Oo, alam ko na maraming seniors ang iniiwasan ng araw dahil mainit, pero ang sikat ng araw ay nagbibigay sa atin ng vitamin D sa natural na paraan. Ito ang susi para masipsip ng katawan ng calcium. Ibig sabihin, kahit gaano kataas ang calcium na kinakain mo, kung kulang ka sa vitamin D, hindi ito ganun ka-epektibo. Kaya napakahalaga ng konting araw-araw. Hindi mo kailangan umupo sa tirik na tanghali. Hindi mo kailangan magpaaraw ng matagal. 5 minuto hanggang 10 minuto sa umagang hindi pa masyadong mainit ay sapat na. Kahit nakaupo ka lang sa veranda o nakatayo sa may pinto, okay na. Subukan mong gawin ito bukas. Habang umiinom ka ng kape o tubig, lumabas ka saglit, magpaabot ng kaunting araw at huminga ng malalim. Mapapansin mong parang gumiginhawa ang katawan mo. At sa loob-loob mo, alam mong nakakatulong ka sa buto mo nang hindi mo kailangan gumastos o magsumakit. Kung minsan, ang simpleng mga bagay ang pinakamabisa. Madalas kasi akala ng mga tao kailangan laging may gamot o mamahaling bitamina. Pero sa totoo lang, ang katawan natin gusto lang ng natural na pag-aalaga. At ang araw ay isa sa pinakamagandang regalo na libre at nandyan lang araw-araw. Ngayon dumako tayo sa ikatlong tip na napakahalaga
Pero madalas hindi ginagawa ng seniors dahil iniisip nila na delikado o mahirap. Kailangan mong igalaw ang katawan mo kahit kaunti. Hindi ito mabigat na ehersisyo, hindi ito pagtakbo, hindi ito pagbuhat ng sobrang bigat. Ang kailangan lang ay weight-bearing movement. Ibig sabihin, mga galaw na pinapasan ng katawan mo ang sariling bigat nito. Halimbawa, paglalakad sa loob ng bahay, pagtayo mula sa upuan nang hindi ginagamit ang braso. Pag-akyat baba ng ilang baitang sa hagdan kung kaya pa. Kahit 5 minuto lang kada araw, malaking tulong na iyon sa buto mo. Maaring tanungin mo, bakit kailangan pa ito? Simple lang, kapag gumagalaw ka, nagiging mas aktibo ang bone cells, parang nagigising sila. At kapag gising sila, mas mabilis silang nagre-repair at nagiging mas matibay. Pero kapag lagi kang nakaupo, nanonood o nakahiga lang, humihina sila. Parang halaman na hindi nadidiligan. Kaya sa susunod na oras na tatayo ka para kumuha ng tubig, maglakad-lakad ka sa sala. Pagkatapos manood ng TV, tumayo ka at mag-stretch kahit 1 minuto. Kung may lakas pa, maglakad sa labas ng bahay ng konti. Isang simpleng routine na hindi makakapagod pero kayang-kaya mong gawin araw-araw. Habang ginagawa mo ito, isipin mo na bawat maliit na galaw ay parang ipon sa bangko ng buto mo. Bawat hakbang, bawat pagyuko, bawat pag-unat ng paa ay dagdag tibay. Ito sa mga oras na kailangan mo talagang umasa sa lakas ng buto mo. Gaya ng pag-apak sa madulas na sahig o pag-iwas sa pagkadulas, malaking tulong ang mga araw-araw mong galaw. Hindi mo man agad maramdaman ngayon, pero sa loob ng ilang linggo, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam ng tuhod, mas matatag ang balakang, at mas mataas ang kumpiyansa mong gumalaw. At dito muna natin tatapusin ang part 1 dahil may mas malalalim pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagkain, ehersisyo, at mga teknik na hindi alam ng karamihan pero napakahalaga para sa buto. Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung paano mo mapapatibay ang buto kahit limitado ang galaw mo. At ano ang mga maling akala na dapat mong iwasan para hindi ka lalong humina. Kung nandito ka pa, iwan mo ang 3 salitang ito bilang patunay na kasama pa rin kita. Lakasan ang buto. Kung na-enjoy mo ang unang bahagi, mas lalo mong magugustuhan ang pag-uusapan natin ngayon dahil marami pang simpleng paraan para palakasin ang buto na hindi mo kailangan gumastos ng malaki at hindi mo rin kailangan mapagod ng todo. Ang totoo, maraming seniors ang humihina ang buto hindi dahil kulang sila sa resources kundi dahil may ilang maling paniniwala na paulit-ulit na sinusunod. Kaya sa part 2 na ito, ayusin natin ang mga maling akala at palitan ng tamang gawain para mas maging matatag ang katawan mo habang tumatanda. Isa sa pinakakaraniwang maling akala ay kailangan ng malakas at mabigat na pag-ehersisyo para lumakas ang buto. Totoo na nakakatulong ang pag-ehersisyo, pero hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat o mag-gym para makita ang pagbabago. Ang katawan ng seniors ay mas maingat na ngayon, mas marupok, mas madaling mapagod, at mas mabilis sumakit. Kaya ang pinakamagandang pag-ehersisyo para sa buto ay yung mabagal, kontrolado, at hindi mapipilitan ng tuhod at balakang. Halimbawa nito ang simpleng paglalakad araw-araw. Kahit 10 minuto lang sa umaga, malaki na ang naidudulot sa buto mo. Pwede ring umikot-ikot sa loob ng bahay kung wala kang lugar sa labas. Ang importante ay nararamdaman ng kalamnan at buto mo na gumagalaw ka dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng signal na kailangan nilang maging mas matibay. May mga seniors din na natatakot gumalaw dahil baka madulas, mabalian, o masaktan. Naiintindihan ko ito dahil kapag nagkaroon ka na ng injury, mas nag-iingat ka na kaysa dati. Pero dapat mong tandaan na ang hindi paggalaw ang mas mapanganib. Kapag laging nakaupo at halos walang galaw, mas lalong umiikli ang lakas ng buto, humihina ang kalamnan, at nagiging mas mataas ang tsansa ng aksidente. Kaya maganda na magkaroon ka ng mini-routine sa umaga at sa hapon. Halimbawa, pagtayo mula sa upuan ng dahan-dahan at ilang ulit, pag-unti-unting pagyuko, para pulutin ang tuwalya sa sahig.
o pag-stretch ng braso at likod habang nakaupo. Isipin mo ito parang pagpapadulas ng bisagra ng pinto. Kung hindi mo gagalawin, kinakalawang. Pero kung araw-araw mong ginagalaw kahit kaunti, mas smooth at mas maganda ang takbo. Pangalawang maling akala naman ay kapag masakit ang kasukasuan, dapat iwasan ang paggalaw. Hindi ito totoo. Kapag may arthritis ka o masakit ang tuhod, ang tamang galaw ay mas nagpapaganda ng daloy ng dugo at mas nagpapalakas ng kalamnan sa paligid ng kasukasuan. Ito ang talaga namang nakakatulong sa buto at joints. Siyempre, kailangan mo pa ring iwasan ang biglaang galaw o matinding activity. Pero ang dahan-dahan at tuloy-tuloy na paggalaw ay napakahalaga. Kung sasabayan mo ito ng pag-iinit ng tuhod gamit ang warm towel bago maglakad-lakad, mas gaganda ang pakiramdam mo at mas magiging komportable ka sa mga susunod na araw. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang napakahalagang bagay na halos lahat ng senior ay nakakaligtaan. At ito ay ang tamang pag-inom ng tubig. Oo, alam ko na lagi natin naririnig yan, pero hindi mo alam kung gaano ito kaimportante pagdating sa buto. Kapag dehydrated ang katawan, hindi maayos na gumagana ang nutrients na pumapasok sa katawan, kasama na ang calcium na galing sa pagkain. Ang bone marrow, kung saan nagagawa ang mga selula ng buto, ay mas nagiging aktibo kapag tama ang hydration. Kaya kung napapansin mong madalas kang nahihilo, nanlalambot, o parang mabigat ang lakad mo, baka kulang ka sa tubig. Subukan mong uminom ng isang basong tubig pagkagising, isa bago kumain at isa bago matulog. Kung malamig ang tubig, mas nakakagana. Pero kung mas gamay ng tiyan mo ang maligamgam, pwede rin. Kung minsan, ang maliliit na pagbabago tulad nito ang may pinakamalaking epekto. Hindi mo kailangan mag-countdown ng 8 baso araw-araw. Basta regular ka uminom sa tamang oras, malaking ginhawa ang ibinibigay nito sa buto at kalamnan. Sunod naman, gusto kong bigyang pansin ang pagkain ng protina. Maraming seniors ang umiwas sa protina dahil akala nila makakasama ito sa kidney. Pero ang totoo, hanggat hindi sobrang taas ng protina at hanggat wala kang serious kidney condition, ang tamang dami ng protina ay napakahalaga para sa buto. Bakit? Dahil ang protina ang isa sa mga building blocks ng bone tissue. Ibig sabihin hindi lang calcium ang nagpapalakas sa buto. Kailangan din ng protina para mabuo ang mga bagong cells na nagsasaayos ng lakas ng buto. At hindi mo kailangan kumain ng mamahaling protina. Kahit itlog lang, munggo, manok, tokwa, o isda na abot kaya, sapat na. Kung gusto mo ng mas tipid pero mataas sa protina, ang munggo ay napakagandang pagkain at madali pang lutuin. Kahit kalahating tasa nito sa hapunan o tanghalian, malaking tulong na agad. Subukan mo ring uminom ng mainit na sabaw na may gulay at tokwa. Malambot sa tiyan at mataas ang sustansya. Habang pinag-uusapan natin ang mga pagkain at galaw, gusto rin kitang hikayatin na alagaan ang tulog mo. Maraming seniors ang hindi nakakatulog ng mahimbing. Pero kapag kulang sa tulog ang katawan, mas bumabagal ang repair ng buto at mas humihina ang immune system. Kung gusto mong palakasin ang buto mo, kailangan ding palakasin ang tulog mo. Subukan mong umiwas sa malakas na ilaw bago matulog, bawasan ang kape sa hapon, at gumamit ng malinis na unan na hindi masyadong mataas. Ang simpleng pag-iwas sa cellphone bago matulog ay malaking tulong para mas bumaba ang stress level. At kapag mababa ang stress, mas masaya at mas aktibo ang mga cells na nag-aayos ng buto. Ngayon, habang ginagawa mo ang mga tips na ito, dapat mong tandaan na hindi kailangan maging perpekto. Hindi ito contest. Hindi ito mabilisang pagbabago. Ito ay pakonti-konting pagpapalakas na magbibigay sa iyo ng mas matatag na katawan sa araw-araw. At habang nagpapatuloy tayo sa susunod na bahagi, mas lalo mong malalaman kung paano mo mapoprotektahan ang buto mo laban sa osteoporosis kahit hindi ka masyado nakakagalaw o kahit may mga limitasyon ng katawan mo dahil sa edad. Sa part 3, tatalakayin natin ang ilang pagkain at gawain na akala mo ay nakakatulong pero sa totoo ay nagpapahina ng buto.
At malalaman mo rin kung paano mag-ayos ng tamang routine para hindi ka magkamali sa araw-araw na pag-aalaga sa katawan. Kung nanonood ka pa rin hanggang dito, iwan mo ang 3 salitang ito para alam kong kasama pa rin kita. Alagaan ang buto. Habang papalapit tayo sa kalagitnaan ng ating pag-uusapan, mas lumalalim ang pag-unawa mo kung bakit mahalaga ang araw-araw na pag-aalaga sa buto. Pero may isang malaking bahagi na hindi masyadong napag-uusapan ng maraming seniors. At ito ang mga mali at simpleng gawain na akala mo ay harmless, pero sa totoo ay unti-unting nagpapahina sa buto. Kaya sa part 3, kailangan natin itong ilagay sa gitna ng usapan para mas maging maingat ka sa araw-araw na kilos, kain at mga nakasanayan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumalambot ang buto ng maraming matatanda ay ang sobrang pagkain ng maalat. Alam nating lahat na masarap kumain ng tuyo, daing, instant noodles at mga pagkaing processed dahil mabilis, mura at madaling ihanda. Pero dapat mong tandaan na ang sobrang asin ay naglalabas ng calcium sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ibig sabihin, habang kinakain mo ang maalat, nagbabawas ka rin ng lakas sa buto mo. Hindi naman kailangang itigil ng tuluyan, lalo na kung nakakagana talaga kumain ng maalat paminsan-minsan. Pero ang mahalaga ay kontrolado ang dami. Halimbawa, kung dati araw-araw ka kumakain ng instant noodles, subukan mo ngayon gawing once or twice a week lang. Kung mahilig ka sa tuyo, lagyan mo ng mas maraming gulay sa plato para mabawasan ang alat. Kung mahilig ka sa sausawan, bawasan ng toyo o bagong. Maliit na adjustments lang pero malaki ang epekto sa buto. Isa pang malaking problema ay ang sobrang pagkain ng matatamis na inumin. Alam kong masarap sa pakiramdam ang malamig na soft drinks o matatamis na juice lalo na pag mainit ang panahon. Pero gusto kong maintindihan mo na kapag mataas ang sugar intake, bumababa ang kakayahan ng katawan na mag-absorb ng calcium. Hindi ito agad-agad mararamdaman, pero habang tumatagal, mas nagiging marupok ang buto. Alam mo na, pag marupok ang buto ng senior, mas mataas ang risk ng fracture. Kung gusto mong palakasin ang buto mo, subukan mong palitan ang matatamis na inumin ng tubig, salabat, o malamig na tubig na may konting kalamansi. Pareho pa rin ang lamig at refreshing na pakiramdam, pero hindi mo ginugulo ang absorption ng nutrients sa katawan. Ngayon dumako tayo sa isa pang gawain na sobrang lagana pero hindi napapansin. Ito ang pag-upo ng matagal nang hindi gumagalaw. Maraming seniors ang sanay sa panonood ng TV ng ilang oras, pagtambay sa upuan habang nagkukwentuhan, o paggamit ng cellphone nang hindi tumatayo. Pero ang totoo, ang sobrang pag-upo ay nagpapahina sa sirkulasyon at nagpapahina sa kalamnan sa paligid ng buto. Kapag humina ang kalamnan, mas mabigat ang trabaho ng buto at mas malaki ang stress sa joints. Kaya kahit simpleng paglakad-lakad tuwing commercial break o pagtayo bawat 30 minutos ay malaking tulong. Pwede ka ring mag-stretch ng leeg, balikat at binti habang nakaupo. Hindi kailangan matinding pag-eehersisyo para maging aktibo ang katawan. Ngayon naman pag-usapan natin ang tamang paghawak sa stress. Hindi lang pala emosyon ang naapektuhan ng stress, pati ang buto. Kapag mataas ang stress level ng isang tao, tumataas ang cortisol sa katawan. Ang problema sa cortisol, kapag sobra-sobra, binabawasan nito ang kakayahan ng katawan na magtayo at mag-repair ng buto. Kaya kung napapansin mong madali kang mapagod, mabilis uminit ang ulo, o parang laging may kaba sa dibdib, baka mataas ang stress mo. Subukan mong huminga ng malalim sa umaga, maglakad sa sariwang hangin, o makinig sa musika na nakakapagpakalma. Kahit 10 minuto lang sa umaga at 10 minuto bago matulog ay malaking tulong para mapababa ang stress hormones. At sa huli, mas gumaganda ang lakas ng buto. Ngayon punta tayo sa isa pang mahalagang paalala na madalas hindi alam ng maraming seniors, ang sobrang kape. Hindi naman masama ang 1 tasa ng kape sa umaga. Pero kapag naka 3 tasa ka na or 4,
unti-unting naaapektuhan ang absorption ng calcium. Ang caffeine kasi ay may mild effect sa paglabas ng calcium sa katawan, lalo na kung sobrang dami. Hindi ibig sabihin dapat mo nang iwasan ang kape, pero dapat mong bantayan ang dami. Kung kaya mo isang tasa lang sa umaga, mas mabuti. Kung hindi talaga maiwasan ang dagdag na kape, subukan mong bawasan ng half cup or gawing mas malabnaw. Sa ganitong paraan, mas masarap pa rin ang araw mo pero hindi mo nasasakripisyo ang kalusugan ng buto mo. Ngayon naman, gusto kong ibahagi ang isang simpleng teknik upang mapanatili ang lakas ng buto nang hindi lumalabas ng bahay. Ito ay ang dahan-dahang pag-engage ng core muscles. Hindi ito sit-ups o crunches. Hindi ito mabigat. Ang kailangan mo lang gawin ay huminga ng malalim, higpitan ng kaunti ang tiyan na para bang iniiwasan mo ang pagpiga at hawakan ito ng 5 hanggang 10 segundo. After that, dahan-dahan mong pakawalan. Ulitin mo ito ng 5 hanggang 10 beses bawat araw. Bakit? Dahil ang core ay nagbibigay suporta sa gulugod, balakang, at buto sa ibabang bahagi ng katawan. Kapag malakas ang core, mas ligtas ang buto sa biglaang pagkakadulas o pagkatumba. Habang ginagawa mo ang lahat ng ito, gusto kong ipaalala na hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Kahit konting pagbabago lang sa pagkain, galaw, pahinga, at routine mo. Makikita mo ang ginhawa sa loob ng ilang linggo. At mas mahalaga, makakaiwas ka sa mga panganib na dala ng osteoporosis. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga kinakain ng seniors na akala nila ay masama sa buto, pero sa tamang paraan pala ay nakakatulong. Tatalakayin din natin kung paano gumawa ng pang-araw na routine na simple pero epektibo para mas maprotektahan ang buto habang tumatanda. Kung umabot ka pa rito, iwan mo ang 3 salitang ito. Protektahan ang buto habang lumalalim ang pag-uusapan natin tungkol sa pagpapalakas ng buto. Unti-unti mo na sigurong napapansin na hindi lang pala pagkain, ehersisyo o araw ang kailangan. Kailangan din ng tamang pagtingin sa mga bagay na inaakala mong bawal, pero sa tamang paraan ay nakakatulong pala. Kaya sa part 4, sisilipin natin ang ilang pagkain at gawain na madalas iwasan ng seniors dahil akala nila nakakasama, pero kapag tama ang paggamit, talagang nakakatulong para mas maging matatag ang buto. Unang pag-usapan natin ang itlog. Maraming matatanda ang umiiwas sa itlog dahil takot sa kolesterol. Pero ang totoo, ang itlog ay isa sa pinakaabot kayang pagkain na mataas sa protina, mayaman sa nutrients, at nakakatulong sa kalakasan ng buto. Ang dilaw ng itlog ay may vitamin D, at ito ay mahalaga dahil tumutulong itong maabsorb ng katawan ng calcium. Ang puti naman ay puno ng protina na tumutulong sa pagbuo ng bone tissue. Hindi mo kailangan kumain ng marami. Kahit isang itlog sa umaga ay sapat na para masuportahan ang pang-araw-araw mong pangangailangan. At kung gusto mo mas healthy, pwede mo itong idagdag sa gulay, sabaw o lugaw para mas malambot sa tiyan. Ngayon dumako tayo sa isa pang pagkaing madalas pagtalunan, ang isda. May mga seniors ang umiiwas sa isda dahil sa tinik o dahil natatakot sa allergy. Pero dapat mong malaman na ang isda, lalo na ang sardinas, bangus, tilapia at galunggong ay mataas sa omega-3 at protina. Ang omega-3 ay tumutulong magpababa ng inflammation sa katawan. Kapag mababa ang inflammation, mas masarap gumalaw, mas magaan ang kasukasuan, at mas nagiging aktibo ang cells na nag-aayos ng buto. Bukod pa dito, ang maliliit na isda tulad ng dilis at sardinas ay mataas din sa calcium. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda nilang ipares sa gulay o kanin. Kung minsan, hindi mo kailangang bumili ng mamahaling salmon para maprotektahan ang kalusugan mo. Nandiyan na ang mga pagkaing Pinoy na abot kaya at puno ng sustansya. Isa pa sa mga bagay na dapat pag-usapan ay ang sabaw. Maraming seniors ang nag-iisip na ang sabaw ay pampasikip ng tiyan o walang sustansya. Pero ang totoo, ang sabaw lalo na ang sabaw ng manok o tinola
ay may collagen at minerals na nakakatulong sa buto. Kapag pinakuluan ang buto ng manok o baka, lumalabas ang natural nutrients na tumutulong sa joints at bone repair. Kaya kung madalas sumakit ang tuhod o balakang mo, subukan mong kumain ng mainit na sabaw sa tanghali o hapunan. Hindi lang ito nagpapagaan ng pakiramdam, nakakatulong din ito sa hydration na napakahalaga sa pag-absorb ng nutrients. Ngayon punta tayo sa isang gawain na madalas hindi makita ang halaga, ang paglagay ng tamang pressure sa paa habang naglalakad. Maraming seniors ang naglalakad na parang nagmamadali o kaya naman ay sobrang dahan-dahan na halos hindi umiikot ang balakang. Pero ang tamang lakad ay yung may natural na sway ng balakang. Nakalapat ang sakong bago ang harap ng paa at tama ang posture. Bakit ito mahalaga sa buto? Dahil ang tamang paglakad ay nagbibigay ng pantay na pressure sa tuhod, balakang at gulugod. Kapag mali ang paglakad mo, mas napipilit ang isang bahagi ng buto at mas mabilis itong humina. Kaya magandang subukan mong ayusin ang lakad mo, tumayo ng diretso, ilagay ang balikat sa tamang posisyon at humakbang ng dahan-dahan pero may kumpiyansa. Ang simpleng pag-aayos ng lakad ay parang pag-aayos ng foundation ng bahay. Kapag tama ang pundasyon, mas matatag ang buong katawan. May isa pang pagkain na madalas iniiwasan ng seniors pero dapat pala ay kasama sa diet. Ito ang saging. Bukod sa potassium na nagpapaganda sa tibok ng puso, ang saging ay tumutulong din sa balanse ng calcium at minerals sa katawan. Kapag tama ang potassium level, mas napapanatili ng katawan ang calcium na pumapasok. Parang tagabantay ng nutrients ang potassium. Kaya kahit isang saging sa umaga o hapon, malaking tulong sa lakas ng buto. At hindi lang iyon, nakakatulong din ito sa cramps at pananakit ng binti na common sa matatanda. Isa pa sa mga gawain na dapat bigyang pansin ay ang paglabas para huminga ng sariwang hangin. Hindi lang ito para sa utak kundi pati sa katawan. Kapag nakakakuha ka ng natural fresh air at natural light, mas nagiging aktibo ang blood circulation. At alam natin na ang magandang daloy ng dugo ay mahalaga para maihatid ang nutrients sa buto. Kaya, kung kaya mo, kahit 5 minuto lang na paglabas tuwing umaga para makalanghap ng sariwang hangin, gawin mo. Ito ay nakapagpapakalma, nakakapagpababa ng stress hormones, at nakakatulong sa pang-araw-araw na lakas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang paghinga. Oo, simpleng paghinga. Pero hindi mo alam kung gaano ito kaimportante sa buto. Kapag mababaw ang paghinga, hindi nakakarating ng maayos ang oxygen sa mga muscles at bones. Pero kapag malalim at kontrolado, mas nagigigising ang katawan at mas nagiging aktibo ang mga cells. Subukan mong huminga ng malalim sa loob ng 4 na segundo, hawakan sa 2, at dahan-dahan ilabas sa loob ng 6 na segundo. Ulitin mo ito ng 5 beses tuwing umaga at bago matulog. Mapapansin mong mas magaan ang katawan mo at mas relaxed ang pagkilos mo sa buong araw. Habang pinagsasama-sama natin ang lahat ng ito, lumalabas ang isang malinaw na katotohanan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong routine para palakasin ang buto. Ang kailangan mo lang ay tamang pagkain, tamang galaw, tamang pahinga, at tamang pag-iisip. At sa susunod na bahagi, tatapusin natin ang buong serye sa pamamagitan ng paghahain ng pinaka-praktikal na daily routine na kaya mong sundan kahit may limitasyon ang katawan mo. Ito ang routine na makakatulong sa iyo hindi lang ngayon kundi para sa mga susunod na taon. Kung nandito ka pa, iwan mo ang 3 salitang ito. Patibayin ang buto. Ngayong nakarating na tayo sa huling bahagi ng ating serye, mas malinaw na ngayon sa iyo kung gaano kahalaga ang araw-araw na pag-aalaga sa buto. At siguro, habang nakikinig ka sa mga naunang bahagi, napansin mong hindi pala kailangang komplikado o magastos ang paraan para mapanatiling matatag ang buto habang tumatanda. Ang totoo, ang kailangan lang ay tamang impormasyon, tamang mindset, at konting sipag na gawin ang mga maliliit na hakbang araw-araw. Kaya sa part 5 na ito,
Pagsasamahin natin ang lahat ng natutunan mo para makabuo ng isang simpleng routine na kayang-kaya mong sundan kahit may edad ka na, kahit nasa bahay ka lang, at kahit may mga limitasyon ng katawan mo. Sa umaga pa lang, napakahalaga na simulan mo agad ang araw sa tamang kilos. Pagkagising mo, huwag kang bigla ang tatayo. Umupo ka muna sa gilid ng kama, ipikit ang mata at huminga ng malalim. Ang simpleng paghinga ay tumutulong agad para gumana ang sirkulasyon at maihanda ang mga buto at kalamnan sa galaw. Pagkatapos nito, subukan mong i-stretch ng dahan-dahan ang leeg, balikat at braso. Hindi mo kailangan igalaw ng malakas. Dahan-dahan lang sapat na para mabawasan ang paninigas ng mga joints. Ito ang pinakaunang hakbang para hindi mabigla ang buto at kasukasuan mo. Pagkatapos mong makapag-stretch, dumiretso ka sa pag-inom ng isang basong tubig. Ang tubig ay hindi lang pangalis ng uhaw, kundi panghanda rin sa katawan, para mas maging maayos ang pag-absorb ng calcium at nutrients sa araw. Kung gusto mong mas gumanda ang pakiramdam mo, pwede mong lagyan ng konting kalamansi o gawing maligamgam ang tubig. Sa ganitong paraan, mas gumigising ang tiyan at mas gumaganda ang daloy ng dugo. Ngayon, bago ka kumain, subukan mong lumabas ng bahay sandali para makakuha ng natural na liwanag ng araw. Hindi kailangan mainit. Pumili ka ng oras na hindi pa masyadong matindi ang sikat ng araw, tulad ng maagang umaga. Kahit 5 minuto lang, sapat na para makagawa ang katawan mo ng vitamin D na mahalaga para masipsip ang calcium. Kung hindi ka makalabas dahil sa panahon o dahil masakit ang tuhod, pwede kang tumayo sa may bintana kung saan may tumatamang liwanag. Ang mahalaga ay may exposure ka sa natural light, kahit kaunti, araw-araw. Pagdating naman sa pagkain, tandaan mo na hindi kailangang mamahalin para maging epektibo. Sa almusal mo, magsama ka ng pagkaing mataas sa protina at calcium. Halimbawa, isang itlog, tokwa, o malunggay na nilagay sa sabaw. Kung gusto mo ng prutas, ang saging ay napakagandang kasama dahil tinutulungan nitong mag-balance ang minerals sa katawan. Ang pagkain ng sapat at tamang sustansya sa umaga ay nagbibigay sa buto at kalamnan ng lakas para sa buong araw. Huwag mong hayaang puro tinapay o kape lang ang laman ng tiyan mo sa umaga. Kung kaya mo, idagdag mo ang kahit simpleng gulay para mas kompleto ang sustansya. Sa kalagitnaan ng araw, ugaliin mong hindi umupo ng matagal. Kapag nanonood ka ng TV, bawat commercial break ay tumayo ka, maglakad-lakad sa loob ng bahay o mag-stretch ng binte. Ang sobrang tagal ng pag-upo ay nagpapahina ng kalamnan at nagdudulot ng mas malaking pressure sa buto. Kapag humina ang kalamnan, mas nadadamay ang buto. Kaya kahit 5 minutong paggalaw kada 30 minuto ay napakalaking tulong. Kung may pagkakataon ka, maglakad sa labas kahit 10 minuto. Hindi ito pag-eehersisyo na kailangan mapagod ka. Ito ay simpleng paggalaw na nagbibigay ng tamang pressure sa buto. Tandaan mo, ang buto ay lumalakas kapag ginagamit. Pero kapag hindi ginagamit, humihina. Kaya bawat hakbang na ginagawa mo ay parang ipon ng lakas para sa buto mo. Kung hindi ka makalakad sa labas, maglakad sa loob ng bahay, gaya ng palipat-lipat sa kwarto, sala at kusina. Kahit maliit ang espasyo, sapat na para ma-activate ang buto. Sa tanghali at hapunan, siguraduhin mong may protina at gulay sa plato mo. Hindi kailangang marami. Ang mahalaga ay regular. Kung kaya mo, magsabaw ka rin. Ang mainit na sabaw ay hindi lang pampagaan ng pakiramdam. Nakakatulong din ito sa hydration at joint health. Kung masakit ang tuhod mo, mas mapapansin mong gumiginhawa kapag regular kang may sabaw sa pagkain. Pagdating naman sa gabi, bago matulog, subukan mong humiga ng komportable at huminga ng malalim ng ilang ulit. Ito ay hindi lang para sa utak kundi pati na rin sa katawan. Kapag mababa ang stress level, mas gumaganda ang repair ng buto habang natutulog ka. Kung kaya mo, maglagay ng unan sa pagitan ng tuhod para mas komportable ang balakang at gulugod. Ang malalim at mahimbing na tulog ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagpapalakas ng buto.
pero madalas itong napapabayaan. Ang buong routine na ito ay hindi nangangailangan ng malaking pagbabago sa buhay mo. Wala kang kailangan bilhin. Wala kang kailangan mabigat na galaw. Ang kailangan mo lang ay konting panahon, konting pag-iingat, at konting disiplina. At habang ginagawa mo ang mga ito araw-araw, mapapansin mong mas gumagaan ang lakad mo, mas lumalakas ang katawan mo, at mas nababawasan ang takot mo na baka madulas o masaktan. At dito nagtapos ang 5 bahagi ng ating serye tungkol sa pagpapalakas ng buto at pag-iwas sa osteoporosis. Hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan gawin lahat agad. Ang importante ay nagsimula ka. At habang nagpapatuloy ka, mas makikita mong ang katawan mo ay sumasabay, lumalakas, at nagiging mas matatag para sa mga taong mahal mo at para sa mga bagay na gusto mo pang gawin. Kung nakarating ka hanggang sa huling bahagi, iwan mo ang 3 salitang ito bilang patunay na seryoso ka sa kalusugan mo. Iwasan ang osteoporosis,